Magandang buhay sa lahat. So ayan, balik Manila na nga pala tayo. Dito na nga pala ako nagsimulang mag video sa Camarines Norte. So ito ang update ng kalsada natin ngayon. Medyo lubak-lubak pang mga dinadaanan. Galing nga pala ako ng Camarines Sur. Dito na ako inabot ng mag video dito sa Dait, Camarines Norte. So marami nga palang widening road dito ginagawa, kaya sa mga pauwi ng Bicol at papunta ng Maynila, so ito ang sitwasyon ng kalsada natin ngayon, widening road. Pero maganda ito pag nagawa lahat, napakalawak na ng kalsada. So halos 8 ang kasya na mga sasakyan, 4 sa kasalubong, 4 din sa kabila. So ayan, sa mga motorista nga pala dyan, mag-iingat tayo dahil marami nga palang lubak-lubak dito. Sana kondisyon ang suspension ng inyong mga motorsiklo, hindi lang motorsiklo, mga sasakyan din, dahil sa mga ginagawang kalsada. So para din sa atin to, kaya mag-iingat sa pagmamaneho, lalo pag maulan, madulas at maputik ang dinadaanan. So ayan ang sitwasyon dito ng aking dadaanan. Kaya sa mga pauwi dyan at pabalik ng Maynila, kondisyon nyo ang suspension ng inyong mga motor para maganda ang bounce, kayang lumaban sa patag at lubak na daan gaya ng aking kabayo. Iyan o, kung medyo mabilis ang takbo mo, malulubak ka, tatalon ka na lang, magugulat ka na lang. Yeah, medyo madulas ang ano dito dahil maulan ang panahon at maputik, kaya ingat-ingat. Pero sa may mga parte na medyo maganda na ang kalsada, mga gawa na. Kaya so yan ang ating update. Samahan niyo ako sa aking pag-adventure dito sa ating bagong daan, linalawakan ng mga kalsada. Pwede kayo magpatakbo dito na mabilis ayon sa inyong kagustuhan na takbo, dahil napakaluwag ng kalsada. Ingat lang dahil may mga biglang natawid na mga aso dito. Hindi lang aso, pati tao, kaya maging alerto sa inyong pagmamaneho. Let's go! So yan ang ating kalsada ngayon. Sa mga mahilig mag-rides dyan, ito ang bagay sa inyo. Napakahaba ng kalsada, parang walang katapusan. Suggest ko nga pala sa mga motorista na gustong dumaan dito, huwag kayong bumiyahe ng gabi, dahil di nyo nakikita ang mga lubak-lubak na kalsada. Kahit na malinaw ang inyong ilaw, na lulubak pa rin kayo. Mahirap lang
pagpabilis ang inyong takbo, baka pag nilubak kayo at tilapon kayo sa bangin. So shout out sa lahat, shout out sa mga nakakasabayan ko dyan, ang mga motorista. Yan, napakahaba ng kalsada at paliko, masarap magbiyahe kapag ganito, unlimited gas. So parang karera ng buhay yan. Sa karera ng buhay, mayroong nauuna, mayroong nahuhuli. Kaya pwede kang makipagkarera dito, lalo sa mga truck na ganito, dahil ang buga ng hangin niyan napakalakas. Tapos yung buga ng putik, pag dumaan sila sa putik, sa'yo titilamsi, kaya dapat unahan mo sila. Kaya sa truck driver dyan, padaan naman, mauna na ako sa'yo dahil ang talsik ng putik nasa akin. Yan, shout out Pick Up Blue, nagmarahan sila dahil medyo malubak dito. Yung kabayo natin medyo panlaban sa lubak, kaya kayang lumusot kahit sa maputik at malubak na daan. Kaya tuloy ang ating biyahe. So ingat-ingat tayo sa ating pagmamaneho. Time check nga pala, hapon na nga pala, di ko alam kung anong oras na, basta hapon na. Medyo makulimlim ang kapaligiran, kaya madilim ang kalangitan. Hindi na tayo inabot ng ulan, tapos ng ulan dito. Yan, no? Nagalit sa atin yung Pick Up na Blue, kaya inunahan na tayo. Shout out sa iyo, driver Pick Up Blue, tuloy lang at ingat. Yan, may truck na naman, kaibigan truck driver, baka naman padaan lang. Yan, oh, dumabo na nga pala ang aking camera dito dahil sa tilamsik ng truck na ito. Lakas ng tilamsik sa atin na pupunta, kailangan maunahan natin siya. Kaso mabilis ang takbo niya, di tayo makahabol, kaya palayuin muna natin siya para hindi tayo matilamsikan. Masarap nga pala bumiyahe dito sa Kabikulan, lalo pag naayos yung mga kalsada. Hindi naman lahat na kalsada ay sira, gaya dito sa parting ito. Kaya maganda ito pag naayos lahat. So yeah, pinagbigyan na tayo ni truck driver. Kailangan na natin maunahan. Salamat sa iyo, truck driver. Ingat ako sa ating pag overtake sa kanan. Halanganin tayo mag overtake sa kaliwa dahil malalaki ang truck na kasalubong. Kaya ayan, oh, ganda ng kalsada dito. Kaya suggest ko sa mga mahilig bumiyahe dyan, sa mga biyahero dyan, huwag kayong bumiyahe ng gabi para kita nyo ang ganda ng inyong dinadaanan. Dito lang yan sa Camarines Norte. So ang iba nga pala ang daan ng Bitukang Manok sa Camarines, sa ano naman yung Dait, Camarines Norte. Ito ang dinadaanan ko ay ang Maharlika Highway.
Kaya shout out sa lahat. Tuloy lang ang ating biyahe patungo sa ating patutunguhan. Sana maganda ang ating panahon, huwag naman bumuhos ang malakas na ulan para tuloy ang ating magandang biyahe. So yan, madami nga pala na kasabayan at truck, mga wing van, kaya shout out sa inyo, pinagbibigyan tayo na mauna para hindi tayo matilamsikan ng tilamsik nila. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Let's go! So yan, smooth pa rin ang ating biyahe. Sa mga nagsasabi nga pala dyan na maganda daw ang aking motorsiklo, so yan, sasagutin ko na kayo. Ang aking motorsiklo nga pala ay XRM 110cc. So lumang modelo, 2006 model. Maganda lang yung nakikita nyo sa unahan dahil si topper lang nagpapaganda. Kaya ito mas magandang bumiyahe kapag kondisyon ang inyong motorsiklo, mas kondisyon pa sayo. Kaya pag hindi kondisyon ang driver, maaaring sumuko din ang iyong kabayo. Kaya yan, XRM 110 2006 model ang aking gamit, galing ng Bicol. Galing nga pala ako ng Makati, umuwi ng Bicol, tapos balikan lang, pinaumagahan, balik na din. Tinisting ko lang ang aking kabayo kung tatagal pa ba sa ganong year na inabot niya. So wala pa naman akong naramdaman. So yan ang ingatan nyo, mga lubak-lubak na daan, lalo sa mga automatic motorcycle, dahil dito mabilis magkalampag ang inyong shock at yung bearing sa butterfly, nakakaalog yan ng bearing kaya lumuluwag at kailangan ng magandang kondisyon. Sa mga biyahero nga pala dyan na gaya ko, kailangan ng kondisyon ang inyong motorsiklo. Unang-una, kondisyon dapat ang inyong sarili, lalo sa malayong biyahe. Kailangan ng kondisyon ang ating katawan at maganda ang kalusugan para maganda ang inyong biyahe. At pangalawa, yung motorsiklo dapat kondisyon na pwedeng pang malayo ang biyahe, at kailangan marami kayong baon ng lakas at magbaon kayo ng emergency na mga tools. Kailangan nyo ng tools dahil dito bihira ang mga lalo vulcanizing, bihira dito. Pag naplatan kayo, kailangan mayroon kayong pang gamit na pambukas ng mga tools at pambulkit. At nagbaon din ako ng platter tire dahil ang aking gulong ay hindi pa tubeless, naka-interior pa siya. Kapag bumiyahe ka ng malayo, lalo alam yung lubak-lubak ang inyong kalsada at sa mga naka-interior type, kailangan matigas ang inyong gulong para pag
nalubak kayo, hindi maiipit ang inyong interior. Sa mga ano naman, sa mga tubeless, kailangan kaunting, wag naman masyadong matigas ang inyong gulong. Pwede rin tigasan. Kapag sobrang tigas, matalbog-talbog. Kaya dapat yung sakto lang, na hindi naman malambot, saktong tatalbog lang. Ayan, ganda pa rin ang ating panahon ngayon. Maginaw nga pala ang hangin na nasasagap ko dito dahil maulan, kaya malamig. Kaya magbaon din ng jacket panlaban sa inyong lamig. So yan, napakaganda ng biyahe kapag ganito. Ito ang aking gustong biyahe. Walang init, walang ulan, makulimlim lang. 3 times nga lang pala ako nagpagasolina galing ng Kamsor hanggang galing Manila to Kamsor, 3 beses lang. So ganun din ang pabalik natin, 3 beses lang. Hindi nga pala naubos yung 1,000 pesos ko. Nagamit ko ang XRM 110. Napakatipid sa gasolina. Kaya sa mga biyahero dyan, mag-adventure na rin kayo gaya ko. So kailan ko kaya mababalikan ang Bicol? Tuloy lang ang ating biyahe. Dito pa rin tayo, sakop ng Norte, Camarines Norte. Shout out nga pala sa aking nadaanan. Ingat kayo at magkaangkas kayong mga bata. So dito na tayo pa rin. Dito pa rin tayo sa mahabang kalsada patungo sa ating uwian sa Laguna.
So tuloy pa rin ang ating biyahe. Medyo basa pa rin ang kalsada dito dahil katapos lang ng ulan. Buti na lang di tayo naabutan ng ulan dito. Ito tapos na ang ulan kaya matilamsik naman. Medyo okay nga pala ang kalsada dito. So doon lang sa ating nadaanan sa bukana ng Camarines Norte ang mga ginagawang kalsada. Siguro papunta pa lang yun dito mga gumagawa dahil two-way pa rin ang kalsada dito. Mga original na ano pa rin to, original na kalsada. Siguro pag nalawakan to mas maganda dahil maluwag na. Ito talaga ang masarap na biyahe, yung walang traffic. Di gaya ng Maynila, walang oras na hindi traffic, walang araw na hindi traffic. So dito naman maiinip ka sa haba ng kalsadang yung tatahakin, tapos puro bundok lang ay yung makikita, mga kahoy at kalsada. At syempre yung mga motorista din na nakakasabay natin at nakakasalubong, yun lang ang ating nakikita. Kaya sa mga hindi mainipin dyan, pwede kayo dito. Pwede kayong tumigil kung gusto nyo mag selfie, mag picture at magpahinga. Lalo sa mainit na biyahe, magdala na rin kayo ng baon yung tubig dahil wala kang maibilan dito ng tubig. Malayo ang mga kabahayan, puro kabundukan. So kaya laging handa dapat sa inyong malayuan ng biyahe. Tuloy pa rin tayo. Ito nga pala ang dinadaanan dito, lalo pag gabi, madilim dito, lalo wala kang kasalubong. Iyan lang ang makikita mo, yung mga kapunuan. Pero mapresko ang ano dito, mapresko ang simoy ng hangin dahil sa mga punong nakatayo sa kapaligiran. Kaya sa mga motorista, enjoy lang ang inyong biyahe. Enjoy life. Let's go. So yan, medyo humahamog na. Magtatabi muna ako para makapagkapote, bumabagsak ng ulan.
Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.